Hindi nagpapigil ang negosyanteng si Glenda de la Cruz sa pagharap niya sa kanyang mga kritiko sa isang maalab na pahayag online. Bilang tugon sa backlash na natatanggap niya, si Glenda ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kung ano ang kanyang nakikita bilang sama ng loob sa kanyang tagumpay. Itinuro niya na sa halip na ipagdiwang ang paglago at pagsusumikap, ang ilang mga tao ay tila mabilis na sinisira ang iba. She wrote, "Daming triggered sa pagyaman ko. Pinas, bawal umasenso," na nagmumungkahi na marami ang tila nasaktan sa kanyang mga tagumpay sa pananalapi, at ipinahihiwatig na sa Pilipinas, ang tagumpay ay kadalasang sinasalubong ng kritisismo sa halip na suporta. Binigyang diin din ni Glenda ang kanyang mga kontribusyon bilang isang nagbabayad ng buwis, na itinatampok na malaki ang kanyang ibinabalik sa pamamagitan ng mga buwis na kanyang binabayaran. Nagdalamhati siya na hinuhusgahan ng mga indibidwal na sinasabi niyang hindi pa nagpapatunay sa kanilang sarili. Laki ng ambag ko sa tax tapos huhusgahan ka lang ng mga wala pang napatunayan. Areco, binibigyang diin ng kanyang pahayag ang kanyang paniniwala na ang kanyang pagsusumikap at mga kontribusyon sa ekonomiya ay dapat magsalita ng mas malakas kaysa sa negatibong online. Bukod pa rito, ipinagtanggol niya ang pagiging lihay-timon ng pagtatrabaho bilang isang virtual assistant, na tinatawag ang mga nanunuya sa propesyon. Pati pagiging VAT na tawanan ng mga bobo. Sa pagsasabi nito, lumilitaw na tumayo siya hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga freelancer at online na manggagawa na kadalasang nahaharap sa hindi patas na mga stereotype sa kabila ng pag-unlad sa digital na ekonomiya. Sa pangkalahatan, ang mga pahayag ni Glenda ay nagpapakita ng isang matibay na paninindigan laban sa kung ano ang nakikita niya bilang pagpuna na dulot ng inggit, habang pinalalakas ang kanyang pagmamalaki sa kanyang paglalakbay, propesyon, at mga nagawa.